Mga idol at kabayan, super good news! Good news number 1, ang negosasyon para sa pagbili ng Pilipinas ng 2 corvette sa South Korea ay natapos na noong nakaraang linggo. Ang kasunod na hakbang ay pupunta ang kupunan ng Pilipinas sa South Korea para sa isang post-qualification inspection. Wow na wow! Eto pa, good news number 2, Pilipinas bibili ng 2 sealift vessel o amphibious landing ships. Wow! Mukhang nagmamadali ang Duterte administration upang maisakatuparan ang modernisasyon para sa Philippine Navy. Ayos to sa mga nagsasabing walang nabiling bago si Pangulong Duterte para sa Philippine Navy. Ngayon, tahimik kayo. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Good news number 1, sa isang kaugnay na development, ang potensyal na pagkuha ng 2 corvette mula sa South Korea ay tila malapit na sa huling yugto. Ang negosasyon ay natapos na noong nakaraang linggo at ang susunod na hakbang ay isang post-qualification inspection sa South Korea. Sinabi ng isang security official. Pauna nang sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang pagkuha ng mga big-ticket military modernization project tulad ng corvettes ay natigil noon dahil ang pondo ay nailihis para sa COVID-19 response. Pero ngayon, mukhang halatang minamadali ng Department of National Defense sa pangunguna ni Secretary Lorenzana na maisakatuparan ang mga ito bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Dahil ayon sa pagkabanggit sa ulat ng Inquirer.net, natapos na ang negosasyon at papunta ang kupunan ng Pilipinas sa South Korea para sa isang post-qualification inspection. Ano ba ang ibig sabihin ng isang post-qualification inspection? Ay ang yugto kung saan ang bidder na may pinakamababang kalkuladong pagbid o presyo sa kaso ng mga proyekto ng mga produkto at pang-infrastruktura ay sumasailalim sa verifikasyon at pagpapatunay kung naipasa niya ang lahat ng mga kinakailangan at kondisyon tulad ng tinukoy sa mga dokumento sa bidding. Nakaka-excite mga idol at kabayan dahil nagpahayag ang South Korea na kapag sa kanila tayo kukuha ng 2 mga bagong malalakas na corvette, magbibigay sila ng 2 second-hand na puhang class corvette sa Pilipinas. Good news number 2, sinimulan muli ng Department of National Defense ang pagbid para sa pagkuha ng 2 mga landing platform deck para sa Philippine Navy. Ang isang paanyaya sa bidding na may petsang ika-30 ng Setyembre ay naipost sa opisyal na website ng Department of National Defense. Ito ang pang-4 na pagtatangka upang makakuha ng mga naturang sasakyang dagat na nakikita upang mapahusay ang mga amphibious landing mission ng Navy at mga gawain sa transportasyon. Alam naman natin na malaking bagay ang mga landing ship na ito hindi lamang para sa military operations ngunit pati na sa mga repatriation ng mga Pilipinong manggagawa sa iba pang bansa kapag nagkaroon ng mga emergency crisis at paghatid ng mga gamot at humanitarian assistance sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito pala ang rason kung bakit natigil ang proyektong ito. Sa pangatlong bidding, ang magkasamang pakipagsapalaran ng mega shipbuilders kasama ang isang tagagawa ng barko ng Malaysia, ang pinakamababang bidder noong 2019 ay na-disqualify matapos ang bid dahil sa kakulangan ng mga kagamitan sa pasilidad. Ang mga sasakyang pandagat para sa acquisition ay inaasahan na malaki ang maitutulong sa 2 Tarlac class strategic sealift vessel na kasalukuyang nasa inventaryo ng Philippine Navy, ang BRP Tarlac LD601 at BRP Davao del Sur LD602 na parehong gawa ng Indonesian shipbuilder na PT PAL Persero. Ang Department of National Defense ay naglalaan ng 5.56 billion peso para sa 2 bagong strategic sealift vessels na may kasamang 4 na utility rigid hull inflatable boats. Ang isang pre-bid conference ay gaganapin sa ika-12 ng Oktubre habang ang deadline ng pagsusumite ng mga bids ay sa ika-26 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ibig sabihin nito mga kabayan na tuloy-tuloy na ang pagbili ng Pilipinas ng 2 landing docks. Ang pagbili ng 2 landing docks at 2 corvettes ay napakahalaga para sa Philippine Navy upang madagdagan ang kanilang mga assets sa pagpapatupad ng kanilang misyon at mapanatili ang kaayusan sa ating bansa. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!